Unahin po natin ang taxing powers ng LGU. Kasi pagdating sa local taxation, maganda pong malaman natin ano ba yung mga pwedeng ibuwis, pwedeng singilin ng ating mga munisipyo, mga city government, and pati po ng Kapitolyo. Puntahan po natin yan. Doon sa mga nahihirapang mag-review para sa BCLTE dahil napakadaming babasahin sa LTOM, ongoing pa po ang ating enrollment para sa ating online review course for the BCLTE. Ang schedule po natin ay 7 p.m. to 8 p.m. kapag Tuesday and Thursday. Pag Sunday po, 2 oras tayong naghahalongkat at nagdi-discuss via Zoom po yung mga discussion natin na yan. And in between the classes, meron po tayong mga modular activities. Lahat po ng references natin ay nasa Google Classroom. So, kompleto po ang coverage niyan. And then kasama na po dyan ang mga video recordings, mga online quizzes natin na may answer keys and unlimited attempts. And then dito po ay nagkakaroon tayo ng promo ngayon. So instead of the 8,000 peso fee, it is only 4,000 pesos kasama na po ang 2-week final coaching course. So again, for 4,000 pesos, makakasama kayo sa ating discussion until May 30, kasama na po ang final coaching course. Ang final coaching course po ay gaganapin from 7 p.m. to 9 p.m., Mondays to Fridays, May 19 to 30. So makikita ninyo, ang ating 2-week final coaching course ay currently priced at 3,000 pesos. But if you enroll to our review, kasama na po dyan ang 2-week final coaching course for only 4,000 pesos. So we will be giving 4 slots for this. Kung gusto niyo po makakuha ng malaking discount, go ahead and send us a PM here at AMV Learning and Development Center. Again, 4,000 pesos para po sa regular sessions plus the 2-week final coaching course priced at 3,000. So instead of 8,000 plus 3 is 11,000, you can get both for only 4,000 pesos. So mag-PM po kayo sa AMV Learning and Development Center para po makapag-enroll. At yun pong ating mga mock test series. Meron po tayong mock test 1, focusing on purely calculations ng lahat ng taxes, fees, and charges. And meron tayong mock test 2 sa mga roles, procedures, and identification natin. These are selling for 500 pesos each. So live mock test po ito. Pwede po kayong magkaroon ng hard copy na booklet form if you want. And then meron din po syempre tayo na full mock test. Yung full mock test po natin ay 180 items. Live po natin gagawin yan dito sa Zoom a week before your exam. So we're gonna hold it from 8 a.m. to 11:05 a.m. on May 25, that is a Sunday, para ma-simulate natin yung inyo pong exam on June 1. So 3 hours, 5 minutes, meron po yung time limit, merong proctor, full coverage po yan, naka-sale po yan ngayon at 750 pesos. If you want to get your slot, mag-PM po kayo sa AMV Learning and Development Center. So puntahan na po natin ngayon yung introduction to local taxation. Unang-una po sa lahat ay silipin natin ano ba yung mga key points na dapat nating pag-usapan pagdating sa local taxation. Una po nating titingnan ano po ba ang kapangyarihan ng mga provincial, city, and municipal government para maningil, no? Maningil ng mga buwis. Ano rin ang mga principles ng mga pamantayan na sinusunod niya. Ganon din, pwede po ba yang itaas? Pwede ba yang ibaba? And if so, how frequently at ano po ang limit? Titingnan natin yung simplified version or workflow kung paano ipinapasa ang mga ordinansa para magkaroon ng legal na pagkakakitaan ang ating mga local government unit or LGU. Tingnan din natin ano-ano ba yung pwedeng singilin ng mga probinsya, mga city, mga municipality at ng municipality within Metro Manila. And of course, titingnan natin, no, ano yung mga hindi nila pwedeng singilin at sino-sino lang ang pwedeng maningil. So nakita ko medyo naiipon na yung mga kasama natin ngayon. Feel free to share this live doon sa mga katrabaho ninyo na mag-take ng BCLTE for the first time.
or yung mga gusto nang makakuha ng professional level na eligibility. So, ang atin pong mga LGU ay may kapangyarihan as a body politic and as a corporate para po maghanap ng paraan para meron siyang pagkakitaan at masuportahan niya ang kanyang mga constituents, no? Siyempre merong health, merong safety, may education, may mga social awareness na kailangang ibigay para sa ating mga constituents. Pero kailangan po meron tayong mga principles na susundin. Unang-una, dapat po ang tax natin ay uniform. Ibig sabihin yan, sa isang munisipyo or sa isang city, dapat kung mag-i-implement tayo ng 10% halimbawa or 300 pesos na professional fee or professional tax para sa mga CPA, mga doktor, dapat po yan across the board 300 pesos only. Kung mag-i-implement tayo ng certain percentage para sa mga sand, gravel, and other quarry resources, dapat po fixed po yon across the board regardless kung nasa ang barangay siya, regardless kung ang may-ari ay kilala o hindi. So, in short, wala pong discrimination. It has to be uniform in each LGU. But of course, tandaan po natin, ang taxes, fees, and charges ng isang LGU ay hindi po kinakailangan na pareho ng kapitbahay nilang LGU. Yung sanggunian po nila ang magde-decide kung ilang percent o kung anong brackets ang gagamitin nila para sa kanilang LGU. So for example, tayo po ay taga Cavite, ang LGU po ng Imus ay may sarili nilang singilin na rates. Let's say, sealing and licensing of weights and measures, yung mga kiluhan ng mga paninda sa palengke, no? So, meron yung sanggunian nila, magagawa sila ng sarili nilang price points dyan. Magkano ang kanilang sisingilin. So, pag sinabi nating uniform in each LGU, yung sa Imus, lahat ng palengke nila, lahat ng mga store, same po yung sisingilin nila based on their fixed category. Okay? Hindi nila kailangang kopyahin kung ano yung rate ng Dasmariñas, rate ng Bacoor, and so on. So, kanya-kanya po yan. Okay? So, yung pangalawa po nilang guideline, dapat po lahat ng mga sisingilin natin ay equitable. Ano bang ibig sabihin ng equitable? It is fair, no? At saka dapat ito ay base sa kakayanan ng taxpayer na magbayad. So, sisilipin din natin yan sa bawat source of income. Ano yung mga regulations, ano yung mga limitations, di ba? Dapat ito ay kukolektahin natin para lamang sa public purposes, hindi for personal use. Hindi dapat ito oppressive, no? Hindi siya nanggigipit. Hindi rin siya sobra-sobra to the point na hindi naman makapagbayad na yung ating mga taxpayer. Hindi rin dapat nito kontrahen o banggain ang kahit na anong batas, mga pulisiya, yan man ay public or national policy, at hindi rin dapat yan gawin para mapigilan ang kalakalan. And finally, hindi dapat ito pakinabangan ng kahit na sinong private person. Hindi rin dapat siya ang pagkatiwalaan pagdating dito. So, ang in charge po dito ay ang public officials lamang. Kinakailangan din po malaman ng local government na ang national government ay hindi maaari o hindi dapat pumitas sa mga kinikita ng local government. At ang bawat LGU po, kinakailangan gumawa sila ng progressive system of taxation. Ano ibig sabihin ng progressive system? Yun pong tax rate natin habang umaakyat, yung tax base niya ay umaakyat din. Okay? So tinanong natin kanina, pwede bang i-adjust ang mga tax rate? Pwede po, pero may limitasyon pa. Hindi po si Mayor ang magde-decide nito, hindi rin po ang Presidente ng Pilipinas. Ang karapatan at ang kapangyarihan po para mag-adjust ay ginagawa ng sanggunian. So kung ito ay isang city government, so ang in charge po niyan ay sangguniang panlungsod. Kung ito naman ay isang munisipyo, sangguniang pangbayan. At kung ito ay isang kapitolyo, sangguniang panlalawigan. At hindi po nila ito pwedeng gawin very often. Ito po ay once every 5 years lang ginagawa at hindi po siya pwedeng lumampas ng 10% of the current rate.
So for example, kung tayo po ngayon ay sumisingil na ng 1%, in 5 years time, pwede po tayong mag-increase pero 10% lang ng 1% yung pwede nating increase. So kung 10% ng 1% ang i-increase natin, ibig sabihin, sa susunod na 5 taon, ang pwede lang nating italaga ay 1.1%. At sa susunod naman po ay 1.2% and so on. Silipin po natin yung 4 steps ng pagpapasa ng ordinansa. Unahin po natin yung drafting stage. Ito po yung ating sanggunian. Meron tayong isang representative, depende kung saan committee siya. So, pag sila po ay nag-propose ng isang ordinansa para maging additional source of income ng ating LGU, kailangan po, syempre, mag-provide siya ng historical data. Kumusta ba ang collection ng ating LGU? At ano po ang napoproject nating increase ng collection kapag in-implement natin or enact natin itong ordinansa na ito. Kinakailangan din ay, sabi nga, policy-based ang ating paniningil, no? So, kailangan mag-collect siya ng data from existing revenue ordinance. So, yung mga kapitbahay nilang LGU or kahit sa mga ibang probinsya, ibang region, tingnan nila, no? Yung bang ganitong halimbawa, meron silang salon or meron silang beach house na pinagkakakitaan. Ito ba ay talagang feasible? Kumikita ba siya o nagiging sakit ba siya sa ulo ng taong bayan? And so on. Tapos ito ay di-discuss sa mga revenue generation offices ng LGU. Ito po ay pepresenta sa LCE. Ang LCE po ay ang ating local chief executive. Pagka po city or municipal government, yan po si mayor. At pagka naman po provincial government, yan naman si gov. No? Ipepresent po yan. At yan ay pag in-approve na ng LCE natin, i-endorse na po yan sa sanggunian. Pagdating naman sa sanggunian, hindi pa po yan tapos, may deliberation pa po yan o pag-uusap at kung ano man po yung mga raise na mga concerns, mga kailangan baguhin, yan pong phase na yan, dyan yan magaganap. So, after pong i-refer ng sanggunian yan sa Ways and Means Committee, magpapadala na po sila ng notice sa mga concerned parties. 10 days bago ang public hearing. Bakit po 10 days? Para yung mga concerned parties, magkaroon sila ng panahon para maghanda ng mga tanong nila, makapag-save sila ng time para sa schedule na yan. Sino naman yung mga concerned parties na iimbitahan? So for example, if an ordinance is about collecting extra fees, halimbawa lang, no? Extra fees on bars na nag-i-involve ng consumption of liquor. Halimbawa lang, this is just, example lang siya, hypothetical siya. So, if it's going to affect bars and establishments that offer the consumption of liquor in their respective establishment, kinakailangan po na imbitahan ng sanggunian, yun pong mga future na magbabayad nito. So, sila po yung mga padadalahan yan, mga existing restaurants and all. And then, bibigyan sila ng 10 days. And then, magkakaroon na po ng public hearing yan. At sa public hearing, dapat mabigyan ng pagkakataon, ng panahon, yung mga concerned parties to voice out their concerns, to raise questions, and to also make necessary suggestions if they have any. Okay? So, kung halimbawa po ito ay tapos na, i-enact na po ng sanggunian ng ordinansa at isi-send na po ito sa ating local chief executive, si mayor or si governor for approval. Pag halimbawa naman ay hindi po ito i-approve ng LCE natin, kinakailangan po ito ay magawa niya within 15 days for the provincial government at 10 days naman para sa municipal or city government. Okay? So, yun po yung mga araw na kailangan nating tandaan, number of days, no? At ang pag-veto po ay dapat once lang maaaring gawin. So, kung wala naman pong pag-veto na naganap, so it is deemed approved at kailangan na pong i-publish yan para maipaalam sa mga taong bayan kung ano yung bagong ordinansa
Noong araw po ay nagpapaskil sila sa mga bulletin board kung sakaling merong newspaper in circulation, mga local newspapers kung sakasakali, pwede siyang i-publish doon ng 3 consecutive days. Pero kung wala naman sila niyan, ang ginagawa po ng iba ay naka-tarp or nakapaskil sa bulletin board sa may munisipyo. At since modern na po tayo ngayon, ang common po na posting na place ngayon ng mga local government units ay ang kanilang mga official social media accounts, katulad halimbawa ng Facebook. Okay? And after po ng publication natin, kailangan na nating i-implement yan. Ibig sabihin na niyan, ang local treasurer po natin ay magsisimula ng maningil ng mga taxes, fees, or charges. So ano po ba ang role ng local treasurer natin sa drafting? Tutulong po siya dyan sa drafting. Sa deliberation, mag-a-attend siya ng mga public hearing, at sa publication ay meron din po siyang input dyan. Okay? So ano-ano naman po ba ang mga pwedeng ibuwis ng mga provincial government, ng mga city government, at mga municipal government, whether within or outside the MMA? Meron po tayong 14 or 14 na taxing powers para sa mga probinsya at 20 para sa city. Pinakakaunti po ang municipality at saka po yung municipality within the MMA. Sa probinsya po, sila ang naniningil ng transfer of real property ownership. No? So po yung mga lupa natin, real property, hindi po ibig sabihin na ito ay tunay, ibig sabihin po it is a fixed asset. So mga lupain, mga gusali or building, mga makinarya, yan po yung real property. And then, sila rin po ang naniningil ng real property tax. Pag tayo po ay may-ari ng isang real property, taon-taon po or pwede rin na quarterly, magbabayad po tayo ng buwis. So, depende po yan kung tayo ay nasa probinsya o nasa city. Ang binabayaran po dyan ay ayon sa assessment value. So, kung nasa probinsya, it is 1%. Pag nasa city, it is 2% of the assessed value. So, pag-uusapan po natin yan in detail dito po sa ating BCLT online review course, no? Pati po yung calculations niyan. And then we have the additional levy on real property for the Special Education Fund or SEF. Lahat po ng mga may-ari ng lupa na nagbabayad ng real property tax. Ba't ko sinasabing na nagbabayad? Kasi meron pong mga exempted sa pagbabayad ng real property tax, katulad ng mga simbahan, charitable institutions, mga cooperative, at saka yung mga involved sa environment protection, saka pag-generate ng power. Anyways, ito pong mga taxpayers natin, tuwing sila ay nagbabayad ng real property tax, lagi po yang may kakambal na SEF. Yan pang SEF na yan ay additional levy o kadagdagang buwis na ipinapataw sa lahat ng nagbabayad ng real property tax. At yan po ay solely dedicated na napupunta sa Special Education Fund. So anong kinalaman ng education sa pagmamay-ari ng lupa? Wala po. Pero dyan po, naisipan ng gobyerno na kumuha ng karagdagang pondo para sa maintenance ng mga public schools natin. So, maintenance, repair ng mga public schools. So, yung mga nakikita nyo mga DepEd schools, mga public schools ng elementary, ng high school, yan po ay ginagastusan ng mga nagbabayad ng buwis ng real property. So, pag-aaralan din po natin yan dito sa AMV Learning and Development Center kung paano kinukwenta ang SEF. No? Although yan ay fixed regardless kung nasa city or nasa province. Okay? So, yan po ay sinisingil ng probinsya at saka ng city. Then, meron tayong additional, so karagdagang ad valorem tax on idle land. So, ad valorem means it's an additional fixed rate, no? So ito naman ay para sa mga idle land. So ito ay mga lupain din, pero itong mga ito ay sinasabing ang idle or nakatenga. Hindi siya productive, hindi siya operational. Anong ibig sabihin niyan? Kapag po mga agricultural lands, merong specific na measurement, no? May fraction. Hindi naman natin sinasabi na
dapat yung buong lupain mo operational or productive, no? Hindi naman sa ganon. Pero merong fraction yan, pag-uusapan din natin yan sa mga susunod na linggo dito sa ating review. Depende kung gaano kalaki yung hindi productive. Pag meron po kayong nakatenga na lupa at na-meet niyo yung minimum requirement, meron po siyang karagdagang buwis. So, ang argument dyan, hindi na nga siya productive, magbabayad pa ako ng buwis. Opo. Kasi ang gusto sana ng government ay maging productive ang ating mga agricultural farm. Ano? So again, hindi naman dapat 100%. Pag-uusapan natin kung ilang porsyento o anong fraction ng lupain yung allowed na maging idle. Pag sumobra doon, meron na po siyang tax. Okay? Pagdating naman sa mga residential, nag-a-apply din to. So ito naman ay para sa mga developer ng mga residential property. Okay? So didiscuss din natin yan in detail. So, wag namang matakot yung mga, paano kami, pumunta kami ng ibang bansa, wala nakatira sa bahay namin, magbabayad pa kami ng ad valorem tax on idle land. So, i-discuss din po natin yan. Okay? And then, we have special levy on lands benefited by public works, projects, or improvements funded by the LGU. So, ito in detail pag-uusapan natin to sa mga local enterprises. Ano? And then, we have the tax on sand, gravel, and other quarry services. So ito usually nakikita natin to sa mga probinsya. Ako pag napupunta ako dyan sa bandang norte, sa Cagayan, no? Pag dumadaan ako sa napakahabang tulay dyan, marami akong nakikita na nagka-quarry sa mga riverbed. Kuha sila ng mga bato, mga pebble, mga sand. No? So yung mga yan, nagbabayad po sila ng karampatang buwis, taxes, fees and charges sa provincial or city government para sila ay makahakot. So, depende po yan kung anong measurement, kung yan ay cubic ton, cubic meter, ano po. So, kanya-kanya po sila ng sukat dyan. And then we have the amusement tax. Pag sinabi nating amusement tax, ito po yung nag apply sa lahat ng mga cinemas, mga theaters, paano yung mga resort, iba rin pong usapan yan. So, lahat po ng places of amusement or entertainment ay nagbabayad po ng amusement tax. So, paano yung mga bar? No? Paano yung bar? Magbabayad pa ba sila ng amusement tax? Eh, di ba pag pumunta ka sa bar, meron ka ng babayaran sa pagkain mo. May condition po yan. Pag-uusapan din natin. And then, pag-uusapan din natin sa amusement tax, paano na monitor ng local government yung attendance o yung patronage. Ilan ang pumupunta sa concert, ilan ang pumupunta sa mga teatro. And then, alin-alin din na mga forms of amusement yung hindi taxable. So, for example, kung yan ba ay opera, kung classic, kung orchestra ba ang nag-perform, meron pa ba yung amusement tax? So, pag-uusapan din natin yan. Meron ding sinisingil ang local government na annual, meaning taon-taon, na fixed tax. Fixed po siya. For every delivery truck or van of manufacturers. So, yung mga gumagawa or producers, wholesalers of dealers or retailers in certain products. So, hindi po ito, basta may nakita kayong delivery truck, ay sisingilin po natin ng annual fixed tax. No? Meron po kasing category kung ano tong mga certain products na ito. And yes, it is charged per vehicle per year. Meron din tayong public utility charges, toll fees or charges. Meron tayong tax on business of printing and publication. May exemption din yan kung ginagamit yung kanilang mga produkto sa public education. Meron tayong franchise tax. Hindi po ito yung mga franchise ng Master Shopee. Franchise. So, katulad yung mga ABS-CBN, ganyan, ha? Okay? Yung mga professional tax, pag-uusapan din natin to. Sino-sino ang mga sinisingil ng professional? Pag sinabi ko bang I'm a professional business person, sisingilin na ba ako nito? Or is it limited to people who have licenses? Diba? Silipin natin yan. Tuwing kailan sila magabayad, kailan ang mga due date, paano kapag lumampas sa due date, paano kapag dalawa yung profession nila, paano kung halimbawa isa akong
engineer or isa akong lawyer and I have multiple offices all over a province, ibig bang sabihin nun magbabayad ako ng professional tax sa bawat probinsya, sa bawat munisipyo or sa bawat city? Titingnan natin yan. Magkano yan? Is it a fixed rate or is it a percentage? And then titingnan din natin yung service fees and charges na maaaring singilin. Napakadami po niyan. Pag sinabi nating service fees and charges, ang dami po niyan. Meron niyang mga registration fee, meron niyang mga sa civil local registry. Madami, ang daming service fees niyan eh. Mga inspection, sanitary, garbage collection. Madami po yung service fees and charges na yan. Pag-uusapan din natin yan in detail dito po sa AMV Learning and Development Center. Siyempre po meron tayong local business tax pero kung makikita ninyo hindi po yan sinisingil ng provincial. Ang sumisingil lang po yan ay mga city and municipality. So kung sino man po yung mga mayroong negosyo, sila po ay required na magbayad ng local business tax. Ito po ay required bago kayo makapag-renew. So ito pong local business tax, medyo mahabang usapan ito sapagkat katulad ng RPT, sapagkat bukod sa ito ang pangalawang pinagkakakitaan ng mga local government units natin. Kung matatanong nyo ano yung pinakauna, the first one is the RPT. No? Kung sisilipin nyo ang website ng Quezon City, who happens to be, if I'm not mistaken, the top performer in top performing LGU. Pag sinabi kasi nating top performing LGU, meron siyang mga main categories eh. Meron siyang revenue collection, siyempre meron siyang fiscal management. Pero revenue collection, talagang magaling ang Quezon City. At mapapansin nyo naman kung bakit. Pag pumunta kayo sa kanilang website at nasa local, actually website lang yun eh. Ang unang makikita, sinilip ko to a couple of weeks ago. Ang unang makikita sa website nila is how to pay the RPT. No? How to pay for the business tax. So, income generation talaga sila. And then, nasa baba yung mga hotline. Okay? Magandang strategy yan. So, since corporate naman sila, magandang strategy. I think they've been consistently the top performer for 4 years, if I remember correctly. So local business tax, ito ay malalim-lalim at malawak na diskusyon sapagkat depende paano kung ikaw ay peddler, naglalako ka. Paano kung ikaw ay micro, no? Paano kung nagre-repack ka? Paano kung hindi ka naman nagre-repack, reseller ka? Paano kung ikaw ay dealer? Paano kung ikaw ay wholesaler? Paano kung ikaw mismo yung gumagawa? Ikaw yung manufacturer. So, ano-anong percentages yung mag-a-apply? Paano kung pang-export yung produkto mo? Paano kung necessity, goods of necessity yung mga produkto mo? Halimbawa, harina, bigas, school supply, semento. Kumusta ang tax na babayaran mo? Meron ka bang tax break? Meron ka bang discount sa tax? Yan, pag-uusapan yan. And then, community tax, very common. Ito po ay binabayaran ng mga at least 18 years old inhabitants of the Philippines. So kung kayo ay nag-aaral dito, kayo ay banyaga, nag-aaral dito ng more than 3 months or mga transient visitors na more than 3 months na nandito, magbabayad ng community tax. So pag-uusapan natin kung magkano yan. Meron niya na base rate, meron siyang additional rate. Depende kung ikaw ay single, depende kung ikaw ay married, or if you are representing a business, an NGO, a partnership, a corporation, and so on. Meron din niyang mga schedule, no? Tsaka meron din niyang exemption. Okay? And then meron tayong specialized housing tax na charge ng ating mga city. Fees and charges on business and occupation. So iba pa to sa sinasabi nating local business tax. So mapapansin niyo ito ay tax, ito ay fee. Okay? And then meron tayong fees for sealing and licensing of weights and measures. So ito po yung para sa pagkakalibrate ng ating mga kiluhan, whether linear measurements yan, pang weight or mass, pang volume, ano ibig sabihin natin sa linear? Mga measurement ng length, ng height, no? Ano naman yung mga volume, yung mga gas pump sa mga gasolinahan natin.
And then meron tayong mga mass and weight, yung mga kiluhan natin ng bigas, kiluhan sa palengke, anything to do with weight measurement. Bakit po kinakalibrate? To make sure na hindi po naagrabyado ang ating mga pamimili. Okay, so titingnan natin yan. Medyo malawak din yan ng konti. Kanino yan nag-a-apply? How often it should be calibrated? Ano yung mga grounds kapag nalaman na binrake yung seal kasi nilalagyan ng seal yan eh. No? So, ano yung administration niyan? And then of course, meron tayong fishery rentals, fees and charges. Yung fishery natin, saan niya nag-a-apply? Kapag ba malalaking mga fishing boats, kasama ba yan o may limit ba yan? Tapos, sino ang mga exempted dyan? Sa fishery, rentals, fees, and charges natin. Okay? So, yun yung mga taxing powers pa lang. Hindi pa natin tiningnan yung mga fees na pwedeng singilin ng yung lahat ng fees, hindi pa kasi lahat yun eh. Okay? O, silipin naman natin ngayon yung mga limitasyon. Ano naman yung mga hindi pwedeng singilin ng LGU. Pero bago yan, konting recap muna. Okay? So, sabi sa principles, dapat yung mga LGU ay pwede silang maningil basta hindi nababangga ang kahit na anong national policy or kahit na anong sinisingil na ng ating national government, no? So, yan ang sisilipin natin ngayon, yung mga limitasyon. Okay? So, tandaan natin, ang sinisingil ng LGU ay para lamang sa mga public purposes. So, meron tayong 14 limitation. Isa-isahin natin. Una, hindi pwedeng maningil ng income tax. Kasi ang income tax po o buwis sa sweldo. So, sino ba yung binubuwisan ng sweldo? Yung mga mayroong trabaho. At sino ba yung nagbubuwis sa mga may trabaho? Yung BIR. So, since binubuwisan na sila ng BIR, hindi na sila dapat singilin additionally ng ating local government. Pangalawa, hindi po tayo maniningil ng documentary stamp tax. Pati itong mga inheritance gifts, legacies, other acquisitions, mortis causa, unless provided by the LGC. Bawal din po tayong maningil ng customs duties kasi ang naniningil na niyan ay ang Bureau of Customs. So again, bawal nating banggain yung mga sinisingil na sa kanila. Pati mga registration fees of vessel and wharfage on wharves. No? So, meron tayong isang agency na gumagawa niyan eh. Okay? So, tonnage dues except, itong mga to, may exception siya kung yung wharf na yon ay ipinagawa at mine-maintain ng LGU. So, pwedeng maningil ang LGU sa wharfage kung sila yung nagpagawa ng wharf. Okay? Bawal din tayong maningil, no, ng mga taxes, fees, and charges doon sa mga paninda na dumadaan sa ating LGU. So halimbawa, nasa gitna ka, merong delivery ng Coke or delivery ng bigas. Gusto mong singilin bawat dumadaan sa iyo ng mga produkto kasi papunta sila sa kabilang bayan, bawal po 'yon. Wala pong ganun, Mars, ha? Bawal 'yan. Mga tolls for bridges or otherwise, bawal mag-create ng tolls sa mga tulay. Sabihin niyo, bawal kayong tumulay dito, mga barangay. Sabihin, bawal kayong tumawid. Dapat magbayad muna kayo ng 10. Bawal po 'yon. Okay? Alright. Bawal yang i-charge sa mga merchandise at saka sa mga iba pang paninda. Bawal din po tayong maningil ng mga pangsaka o pangpangingisda kung ang nagbebenta po ay mga marginal fishers. So, kung makikita ninyo, nakalagay naman na sold by. So, nagbebenta pa rin sila, di ba? Nagbebenta ang mga magsasaka ng mga inani nilang bigas, mga crops, mga gulay, prutas, mga herbs, spices, at saka mga mangingisda natin. So, pwede silang magbenta. Pero hindi na natin sila
sisingilin, lalo na kung yung kinikita nila ay sapat lang for their own survival or consumption. Talaga namang hindi for huge profit. Bawal ding maningil ang LGU sa mga business enterprises na mayroong certification ng Board of Investment bilang mga pioneer or non-pioneer, mga 6 and 4 years respectively. So ito yung may mga tax breaks. So for the first 6 years, first 4 years, bawal po silang tingilin. Bawal din tayong maningil ng mga excise tax na naka-indicate na po sa National Internal Revenue Code or NIRC. At ganun din po sa mga petroleum products. Bawal tayong maningil ng additional taxes sa mga LPG, sa mga gas, mga diesel, mga langis, and so on. Bawal tayong maningil ng VAT kasi po yan ay sinisingil na ng BIR. So kung familiar kayo, pag tumitingin kayo ng resibo ng inyong kinain, meron na siyang VAT. Nandun yung presyo ng product at naka-indicate na rin doon na yung mga pinamili nyo yon, nandun na yung VAT. Wini-withhold lang ng restaurant. So, halimbawa, kumain kayo sa Jollibee, ang bill ninyo ay 500, out of the 500, meron ng kinakaltas doon yung Jollibee at yun naman ay hinuhold nila at yun ang ini-endorse or fino-forward nila sa BIR. No? So, ibig sabihin kayo bilang mamamayan, nagbabayad na kayo ng tax pag kumakain kayo, bumibili kayo ng mga products na merong VAT. Bawal din po tayong maningil ng mga transportation by hire, yung mga freight by hire, and common carriers by air, land, or water. So, ito po yung mga eroplano, mga shipping vessels, except if provided by the LGC. So, we're down to the last 4 or 5, if I'm not mistaken. Okay? Tax on premiums by way of reinsurance or retrocession. Ito pong sa mga motor vehicles, yung registration hindi po natin yan gagawin kasi gawain na po yan ng LTO. Okay? At bawal din po sa issuance ng mga license or permits kasi yan po ay gawain din ng LTO. Except tricycle. Kasi pwede po tayong maningil ng tricycle operators permit. Diba? Bawal din po tayong maningil ng mga additional fees kapag ang ating mga constituents na business owners ay nag-export ng produkto. Unless in-specify po sa LGC. So, binanggit ko kanina sa inyo yung sa local business tax. So, depende kung kayo ay nag-export, so meron pong indication yon kung ano yung exemption or ano yung application ng tax sa destination ng inyong mga produkto. Okay? Yun pong mga barangay enterprises and cooperatives, hindi rin po natin sila sisingilin. And lastly, taxes of any kind na sinisingil na po ng national government. Okay? So, ito na po yung pinakahuling pag-uusapan natin, yung collection ng taxes. Kailan po ba yan binabayaran? Yan po ay calendar year. It accrues on the first day of January. Pwede siyang bayaran every year. Okay? Pero pwede rin naman na quarterly. So, yung mga tiningnan natin kanina na mga taxes, fees, and charges, ideally bayaran sila every year. Pero kung hindi kaya ng powers, gusto ay installment, pwede siya every quarter. Tuwing kailan, no? So, nag-a-accrue yan ng first day of January and then kung yan naman ay new tax, ibig sabihin kakapasa lang, then mag-a-accrue yan on the first day of the following quarter of the implementation. Kailan tayo dapat magbayad? Generally speaking, it has to be on or before January 20 of each year. Okay? Generally. Pero merong iba na dapat January 31, dapat February 28, and so on. So, pag-uusapan natin yan. Kung alin yung mga may ganong klase ng deadline. Kasi nasa sanggunian din naman po yan. Ano? Pwede pong i-extend yan ng sanggunian
para hindi kayo mag-penalty, pero not more than 6 months. Ang atin pong fixed surcharge ay maximum of 25% basta tayo ay hindi nakabayad on time. At ang fixed po natin na monthly interest ay 2% lamang. Hindi pwedeng mas mataas sa 2%. So ang interest natin ay 2% per month, maximum of 36 months. So ito po ay in-implement effective January 1 of 1992. So halimbawa, meron tayong utang sa RPT na lampas pa ng 1991, na 1989 hindi pa tayo nakakabayad, iba po yung mag-a-apply na interest doon. Pero January 1, 1992 onwards, ang maximum po ay 36 months of interest. Ano ibig sabihin yan? Halimbawa, hindi ako nakabayad ng RPT ko ng 5 taon. Okay? So, bawat taon, meron akong dapat bayaran na lahat yan, dapat bayaran ko yung aking tax. Okay? So for example, dapat bayaran ko yung aking RPT ng 20,000 per year kasama na yung SEF. So 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. So sa 5 years, ang utang ko ay 100,000. Sa base tax pa lang yon. Tapos may surcharge pa ako. No? And then yung interest ko, since kung ang akin namang utang ay 2024 ngayon eh. So let's say 2019 pa yung utang ko, no? So ang babayaran ko lang na interest ay yung last 3 years. 2024, 2023, and 2022. Okay? Ibig sabihin, 2021 and earlier, hindi ko nababayaran yung interest niyan. Bakit? Kasi ang maximum natin ng interest ay 36 months. Okay? So, para mas matandaan yan, meron tayong mga drills dito sa EMV Learning and Development Center. May drills tayo ng on-time payment, early payment, calculation ng mga delinquent payments. Okay? Yung interest natin, as I mentioned, it is not more than 2% per month and maximum of 36 months. Hindi na pong pwedeng mangolekta ng ating mga pangbayad sa mga buwis, sa mga pangbayad natin sa fees and charges, ang local treasurer lamang po or ang kanyang mga barangay treasurer and authorized deputy. Ayan. So yan, pinag-usapan natin ngayon yung local taxation. Sana po nakatulong yan sa inyo. Kung meron kayong questions, i-post nyo lang po yan dito sa ating page. Mag-comment kayo or mag-PM kayo sa EMV Learning and Development Center and we will try our best to answer your questions. Okay? So, ang atin pong susunod na Zoom session, dun sa mga mag-join, sa mga nagme-message kung ongoing pang enrollment, yes, ongoing po ang ating enrollment. Okay, and meron po tayong ongoing na promo. Okay, so instead of paying the whole course, naka-sale po yan ngayon. It's only 4,000 pesos for the entire course. So yan po ay may kasama na ring final coaching course. So yung 4,000 na yan, makaka-attend na kayo ng Zoom sessions natin every Tuesday, Thursday, and Sunday until May 18. Tapos pagdating ng May 19 to 30 ay gabi-gabi na po ang session natin. Yan na yung final coaching course. Okay? So this is done every evening. 7 p.m. to 9 p.m. Ito po ay originally priced at 3,000 pesos. Pero kung kukuha po kayo ng ating full course na 4,000 ay kasama na po ang ating 2-week final coaching course. So makakatipid po kayo ng husto. Meron pong mga recordings yung mga naunang klase. So you don't have to worry about it. Okay? At kasama na po dyan sa full course na yan, meron din po tayong tinatawag na Google Classroom. Doon po nakalagay lahat ng ating mga references. Pwede kayong mag-self-paced study. Pwede nyo tingnan yung mga recordings natin. At pwede rin po kayong mag-take ng mga quiz na may answer keys and unlimited attempts. So pakita ko lang sa inyo yung itsura ng ating Google Classroom. Lahat po ng enrollees natin ay may access dito. Lahat ng meeting recordings natin nandyan. So far, naka-5 discussions na tayo. Pwede nyo siyang panoorin dito.
Actually, 6 na discussions na kasi yung last night I still have to upload it, ano. Okay? And then nandyan yung mga supplementary references natin kung gusto niyong silipin yung LTOM, nandyan siya. Yung Local Government Code of 1991, you can go through it. And then of course, we have the LTOM na books 1, 2, 3, and 4. So hindi nyo kailangan basahin pero just in case gusto nyo siyang silipin, you're curious, pwedeng-pwede. So nandito rin yung mga references natin, slide presentations, kasama na yung mga quiz. So makikita ninyo, ang ating library is curated. It is well curated. So ibig sabihin yan, hindi lang basta-basta tinambak lahat ng references, no? Organized po siya. So if you want to study about the fiscal organization and the local treasury office, pupunta ka sa folder na to. Makikita mo yung una nating slide, which is the fiscal management's legal framework. Tapos nandyan na yung mga quiz. So if you're going to click here, makikita mo na yung slide presentation and you can study on your own. So if this is something that you already listen to, naka-join ka na ng topic before, gusto mo siyang balikan, pwede. And this is self-paced, no? Kung meron ka lang naman nakalimutan, pwede mong balikan dito. Okay? So lahat ng mga references natin ay reader friendly. Talagang nidadamihan natin ang mga graphic representation or tinatawag na visual aid para maintindihan ng mga estudyante natin. Bakit may ganyan? Kasi kahit na diniscuss na natin yan sa Zoom, ine-expect na natin yan na ang mga estudyante natin habang nag-Zoom, meron pang uwing trabaho, nag-aalaga ng bata, yung iba hindi mapigilan, nanonood ng Netflix on the side. So minsan meron talagang napapalampas na information. Kaya naman ang ginagawa natin, maraming pictures, madaling intindihin ang mga salita para madaling tumatak sa isip ng mga estudyante natin. So, meron tayong mga sample pictures. Tapos, ang maganda niyan, pag meron tayong discussion, ay mas makakapag-participate kayo, no? At napakagaling ng mga kaklase niyo from all over the Philippines. Mga expert na rin sila sa local treasury services. So, maganda ang usapan. So, kung gusto mo namang balikan to na ikaw lang mag-isa, walang recording, pwede rin lang. No? So, ganyan ang mga content dito sa AMV Learning and Development Center. Madaling intindihin, pwede mong balikan, at saka hindi nakaka-overwhelm, hindi magulo. No? Madaling maintindihan. Okay? So, kasama yan. And for example lang, kung natapos mo na itong ating isang slide at gusto mo nang mag-take ng quiz, pwedeng-pwede naman. Kasi, doon din sa ating Google Classroom. Let me go back. So, halimbawa, tapos ka na dito sa ating slide. You can go out of that slide and then dyan din mismo sa folder na yan, yung LGU Legal Framework, you can take the quizzes. Meron tayong LGU Legal Framework Part 1 na quiz. Meron siyang Part 2 and meron din siyang Part 3. Bakit ang daming quiz? Kasi iniiwasan natin yung na-overwhelm. Alam natin na busy lahat ng mga estudyante natin. So usually yung mga quiz natin, 5 items lang. Diba? For example, ito, the state shall ensure the blank of local government. So pipindutin mo lang yan. Is it ensure the freedom, ensure the financial support, ensure the autonomy, or ensure the cooperation? So sasagutan mo lang siya kung anong napili mo and then proceed ka sa next question. The blank shall exercise general supervision of local government. So, is it the DILG secretary, the provincial governor, the Senate president, or is it the president of the Philippines? So, pag nakasagot ka na, punta ka na naman sa susunod na question. Each LGU shall have the power to blank. Ano ba yan? To blank its own sources of revenues and to blank taxes, fees, and charges subject to such guidelines and limitations as the Congress may provide, consistent with the basic policy of local autonomy. Ang sagot ba dyan ay power to build and to charge? Is it the power to simulate and change? Is it the power to create and levy? Or is it the power to fund and levy? So pag meron ka ng sagot, punta ka na sa last two questions.
Taxes, fees, and charges shall blank exclusively to the local governments and directly released to them without any need of any further action. So is it accrue exclusively, bill exclusively, pay exclusively, or collect exclusively? So pag meron ka ng sagot, punta ka na sa susunod. LGU shall have a just share as determined by law in the national taxes which shall be automatically released to them upon the President's approval, released based on a per-need basis, or released in times of calamity. Kapag meron ka ng sagot, sadyain natin gawing malito sasubmit ko na. Okay, so let's say enter ko yung email address ko dyan, and then magsasubmit tayo. Pag nasubmit mo na ito, sabihin niya, your response has been recorded. So, pwede mong i-view yung score mo or pwedeng i-take mo ulit yung quiz. Now, you can take the quiz as many times as you want. So, for example, I want to view my score. Click ko lang yun. Makikita ko na ang total points ko ay 4 out of 5. And this will allow me to review my answers. So, it looks like sa unang question, tama ako. Autonomy. Sa pangalawang question, tama ako. The President of the Philippines. Sa pangatlong question, tama na naman. To create and levy. Sa pang-apat, tama ulit ako. To accrue exclusively. Pero pagdating sa pang-lima, mali pala ang aking sagot. Ang sagot ko kasi ay released based on a per-need basis, pero nandun yung correct answer. Dapat pala ay automatically released to them. So kita nyo na ang ganda ng ating program para masiguro na hindi kayo nakatenga. So kung halimbawa naghihintay kayo ng klase natin, halimbawa ngayon ay Friday, naghihintay kayo ng klase ng Sunday, pwede kayong pumunta ng Google Classroom. You can take this quiz as many times as you want. Pag satisfied ka na, punta ka na naman ngayon sa quiz number 2. Itong quiz number 2 is also about the same slides that we went through earlier. And then, pagtapos ka na, mag-quiz 3 ka na. No? At pagka na-bore ka naman, puntahan mo yung iba. Gusto kong tingnan yung creation, division, abolition, etc. of LGU. So, lahat yung makikita ninyo, merong slides and meron na siyang kasamang mga quizzes. Diba? It is so user-friendly. At dahil ito ay pakonti-konti lang, hindi kayo masistress, hindi kayo mapapressure, hindi kayo aantukin. Kung sakali man na sobrang pagod kayo, kung saan kayo huminto na quiz, nakasave yun. Pwede nyo siyang balikan. Diba? So, nandyan ang recordings. Nandyan ang presentation slides na ginamit. Nandyan ang quizzes. And, kasama kayo sa ating exclusive GC. Pwede kayong magtanong doon. Okay? At saka positive ang ating learning environment. Kung halimbawa, katulad ngayon, sa batch ng BCLTE natin, ang daming mga first-timers na mag-take ng BCLTE, marami ang hindi familiar sa local taxation, hindi natin tinatawanan yung mga curious questions. Ini-entertain natin at saka ina-accommodate natin. Bakit? Kaya nga nag-aaral eh. Saka mas gusto natin yung curious ang mga estudyante kesa yung walang pake. Diba? Kasi ang gusto natin, ma-absorb, matutunan, matandaan, and finally, mapakinabangan para maipasa ang required 80.00% sa BCLTE. Marami po ang mga mag-take ng BCLTE na nasa local treasury services na first time iti-take ang exam na ito. So we would like to support you. Mag-PM kayo sa AMV Learning and Development Center. Kasi pwede naman kayo mag-LTOM pero after 1 month of registering, napansin nyo na talagang ang hirap kasi ang LTOM, bagay yan sa mga tao na maluwag ang schedule. Or, kahit masikip ang schedule, nalilibang pag nagbabasa. Bakit? Kasi ang LTOM, it's a manual. It's an operations manual. It is full of jargons. It is complete. It is oozing with technical terminologies. Nakalagay lahat ng exemptions to the rule. So lahat ng prepositions na hindi mo ginagamit before, makikita mo siya dyan. Okay? So, it takes a lot of time, energy, and patience to go through the entire LTOM book. So, kailangan ba nating basahin lahat? In a nutshell, yes.
Kaya I don't recommend rushing through the entire LTOM kasi 4 na libro yun, it's almost 600 pages. So, kung gusto mo siyang basahin, find a time kung saan mai-enjoy mo talaga siya. Ako, I enjoy reading the LTOM because I'm a bookworm. Saka gustong-gusto ko yung marami akong natututunan, no? But of course, I understand dun sa mga naghahabol na ng promotion, you don't have the leisure, no, to do that. Kaya we're here to help. Sinimplify namin. Kita nyo naman yung mga slides natin kanina. Hindi siya nakakaantok tingnan, no? Hindi siya katulad nung iba na tinawag pang presentation slide, puro naman letters ang makikita mo. Nakakahilo rin, nakakaduling, at nakakaantok tingnan. So dito sa AMV, we make our presentations as engaging and as helpful as possible para mas ma-retain ninyo yung information na tinuturo sa inyo. And of course, mas magandang kasama kayo kasi may discussion yan. May discussion. So for example, yung ceiling of weights and measures, nagkaroon kami ng discussion the other night. So tinanong ko yung mga kasama natin. They don't necessarily have to share kung saang municipality or LGU sila, 'di ba? Pero they share kung anong practice nila doon, no? Magkanong singil nila, ano talaga ang practice kapag nakita na na-break yung seal or lumampas sila doon sa kilo, no? And then may mga curious questions that make the discussions really engaging and amusing at the same time. So may mga questions like, bakit yung calibration at least once a year? Why shouldn't it be done more frequently? Kasi yung ibang LGU, they do it 4 times a year and so on. So maganda, maganda yung meron kayong kausap. Okay? So I'm looking forward to seeing you. Ang susunod nating klase ay sa Sunday. So yung ino-offer namin sa inyo ngayon na 4,000 pesos kasama na ang final coaching course, that is a great deal. I hope that you will be one of the four ba yung in-open ko? Four takers who can grab that kasi napakalaki po ng discount na yan. Okay? Kung sakali naman na gusto nyo sa final coaching lang mag-join, you're free to do so. Mag-PM kayo sa AMV Learning and Development Center. Yung final coaching natin, kung yan lang ang kukunin nyo, instead of 3,000, we're offering it to you for only 2,000 pesos. So yan pong 2,000 pesos na yan, lahat ng mga pinag-aralan, pamula nung umpisa, hanggang pinakadulo, lahat ng calculation, lahat ng drill, kasama po yan. It's going to be siksik, liglig at umaapaw pagdating po sa learning, sa practices, exercises, drills, and confidence building strategy. So maraming salamat for sticking around. I've been here for 1 hour. Maraming salamat po sa inyo and kita-kits po sa review. Congratulations in advance po sa ating mga local treasury eligible.